been my inspiration. Lord, unto you will I cry. Good evening po to everyone tune in this Sunday evening. My name is Josh. Hi, I'm Justin. I'm Elaine. And I'm Jam. And you're listening po sa The Rock of My Salvation radio program. And yung topic po natin tonight is entitled, We Are the Salt and Light, Part 1. And sa topic po ni Pastora Emerita tonight, she will explain to us kung ano yung importance ng church sa ating buhay and kung paano po nakakaapekto to sa buhay natin bilang tao, especially us Christians, and how we can be a good influence sa life ng maraming tao. Kaya kung parang kung naiinteresado kayo paano kayo magme-make ng difference sa life nyo as an average person pero called sa isang extraordinary life in Jesus, ito pong message na to ay para po sa inyo. Kaya sama-sama po tayo, pakinggan natin itong topic ni Pastora Emerita entitled, We Are the Salt and Light, Part 1. Marami po ang hindi nakakaalam na malaki ang kinalaman ng pagtrato natin sa church sa anyo po at takbo ng ating buhay. Marami kasi yung mga tao, okay lang sa kanila, pwede mag-church, pwede hindi. Pwede mag-absent, pwede hindi. Oh? Ngayon, sinasabi ng Panginoon, diinan ko yung kahalagahan ng church. Ay sabi niya, sige, sabihin mo sa kanila kung anong klase ang pagtrato nila sa aking church. Kung saan kayo tinawag ng Panginoon. To? Ang sabi niya, meron daw itong kinalaman sa anyo ng inyong buhay o takbo ng inyong buhay. Marami po ang hindi nakakaalam na ang pagtingin at attention ng Diyos ay nakafocus sa kanyang church. Mari hindi niyo po alam yan. Pero ito po ang katotohanan. Now, bakit ang focus ng mata ng Panginoon ay nasa kanyang church? Okay, unang-una, we are the church. Hindi po yung building ang church. Tayo po ang church, not the church building. Number 2, mahalaga po yung church sapagkat He will come again for His church. Meaning for us. Ganda yan. I-note po ninyo yan kahit sa puso ninyo. Ano pa? Ang church po ay ang tinatawag na bride of Christ. Number 4, the church was bought with the blood of Jesus. Acts chapter 2, verse 28. Bakit niya po binayaran ang kanyang church? Number 5. Because the church is His body, the body of Christ. He is the head of the church, His body. Look at that. Yung church, tayo yung body. Yung head ng church ay si Jesus. In fact, ang sabi sa Ephesians, siya rin ang Savior ng church. He's the head and He is the Savior. At ito po ay napakagandang paalala sa lahat. Acts 20 verse 28. Ang sabi rito, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Seryoso po ang topic na ito, no? Mukhang hindi siya nakakakiliti. Pero napaka-importante po nito. Sinabi po sa Book of Acts, binasa ko, bantayan daw po natin ang ating mga sarili. Kasama daw po tayo sa mag-aalaga ng church. At mariin na paalala po na lahat tayo, yes, tayo, my fellow Christians, ang inatasan po ng Panginoon na responsable sa ating sarili at sa kanyang church na binili niya ng kanyang dugo. Tayo rin ang babalikan ng Panginoon, the church. Dapat siguraduhin po natin
Na pagdating ng Panginoon, anytime tayo po ay nakadugtong sa kanyang katawan. Okay. Responsable po tayo na ito ay palusugin, ito ay paunlarin, at maihanda na walang kapintasan sa kanyang pagdating. Nararamdaman niyo po ba yun? Responsable ako mapalago ang body of Christ. Alam niyo, kung lahat po tayo, nararamdaman yon at naiintindihan kung ano ang church, alam niyo, sobrang maunlad ang body of Christ. There was a time, ito lang, sabi ko, nung ginagawa ko po ito, sabi ko, Lord, sana wag naman silang mayabangan sa akin. Pero alam niyo po na-realize ko habang ginagawa ko ito. Ang sabi ko, gustong-gusto ko yung life ko ngayon. Gustong-gusto ko yung nangyari sa buhay ko. Gustong-gusto ko yung pag-unlad ng life ko at sa pamamagitan ng life ko, marami rin umuunlad na buhay sa Panginoon. I love it. And then I realized, binalik ko sa sarili ko. Para sinabi ko, you know why, Emerita? Kasi sobrang mong minahal ang church ni Jesus. Sobrang mong mahal. Ito ang kinarir mo. Ito yung pinagbutihan mong gawin. Totoo po yun. Or else, wala po akong karapatan na tumayo sa inyong harapan ngayon. So lahat ng pwede pong ikalulusog ng church, tinry ko pong gawin. Lahat ng pwedeng ibigay sa church, mag-continue lang ang work ng ministry, ibinigay ko sa church. Binigay literal. Okay. Ephesians, inihahalin tulad po ng Panginoon ang sarili niya sa isang husband na tunay na nagmamahal sa kanyang asawa. Okay, mga husbands, imaginein po ninyo, hinalin tulad kayo ni Jesus. No? Parang isang husband na nagmamahal sa kanyang church o sa kanyang sarili na nagmamahal sa church. Okay, ang pinag-uusapan po dito ay ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang church. Makinig po kayong mabuti, lalong-lalo na yung mga husbands. Ang sabi rito, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ang sarap maramdaman kung ako yung husband. Ang sabi, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Baka matuwa naman yung mga husband, no? Sabihin sa asawa, oh, sabi ko sa iyo, submit ka sa akin. Ayaw mo makinig. Okay, may clauses po yan, ano? ang ano po dito, ang premise po dito, yung husband, nakasubmit kay Kristo. Okay? So, hindi ililigaw yung wife. Nakuha nyo? Kaya yung wife, nagsasubmit sa asawa. Okay. Husbands, listen to the standard of Jesus. Sabi rito, husbands, love your wives. Just as. Ay, ang gusto-gusto ko na naman, just as. Dapat yan, nilalagay ng mga asawa sa loob talaga ng puso nila. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Willing kayong bigay ang buhay ninyo para sa wife ninyo. Bakit? To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. To make her holy. Feed her with your purity. Yan yung sinasabi ng Lord. Paano mo mapapabanal ang iyong asawa? I-feed mo siya about the things, about holiness, yung beauty of holiness. Paramdam mo sa asawa mo, so attracted ka sa holiness. Husbands, nababanaag ba, nakikita ba ng inyong wife na kayo'y takam na takam sa holiness? Ito yung ina-expect ng Lord. Para
para mahawa ng kalinisan, ng purity, ng holiness ang asawa nyo. Kasi nakakahawa po yun. Kung masama rin ang ugali nyo, mahahawa rin yung mga kasamahan ninyo. No? Kung maganda ugali ninyo, mahahawa rin ang nasa paligid ninyo. Okay. So, para sinasabi ng Panginoon, create an impact, modeling the character of Jesus. Si Jesus po, selfless, loving, righteous, pure, protective, provider. No? So si Jesus po, gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi niya babalikan ang isang maduming church. At gusto ko pong mailagay ninyo sa inyong isip, hindi po ito binabago ng Panginoon. Palabnawin man ng tao ang gusto ng Panginoon, hindi po ito pwedeng baguhin. Okay, verses 27 to 28. At ang sabi niya, to make her holy and to present. Bakit gusto mong maging holy? Bakit gusto ni Jesus maging holy yung kanyang bride, yung kanyang church? Ang sabi rito, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ito po yung reason. Kaya nagbigay ng buhay si Jesus sa cross para yung lahat nagsasampalataya sa Kanya na mapupunta sa church, sa body of Christ, ay maging holy. No? Maging banal. Hindi po nakakatakot na word ang holy. Holiness. Hindi po. Natural thinking lang yan sa isang Kristiyano dapat. Natural. Hindi siya, wow, holy siya. Hindi. Dapat ganun po tayo. Ordinary yung karakter lang yan pag tinignan mo sa isang Kristiyano. Yan ang natural na Kristiyano. No? Pag sinabi ng mga tao, pwede magtanong, Pastora, holy po ba kayo? By the blood of the Lamb. Ginawa niya akong holy. Hindi na po ba kayo nagkakasala? Well, lahat tayo nagkakasala-sala pa rin. But ang iba po, sa may Holy Spirit at puno ka ng Holy Spirit, makikita mo yung, ito yung laman ko, ito yung gusto ng laman ko, pero ito yung Espiritu. Nandun, mas malaki, mas mataas, mas ang kapangyarihan, grabe. And then later on, sasabihin ng Holy Spirit, di ba ang pangit ng kasalanan. Alam mo kung saan ka dadalhin yan? Ito, lalaro-laruin ka lang yan, patitikimin-tikimin ka lang ng mukhang masarap. No? Pero ang pagdurusa, pagdurusa niyan, matindi. I mean, yung consequence na kasalanan, matindi. Yung palo, matindi. Ano po? Kaya nga tinanggal ni Jesus yun eh. Kaya nga nagbayad siya sa cross. Siya na yung namatay para sa atin. Kinuha niya yung kasalanan natin. Okay, gusto niyang i-present yung church, tayo, His body. I-present sa Kanya mismo kasi holy ang God. As a radiant church, walang stain, walang spot, walang wrinkle, walang blemish. Hindi po ito binabago ng Lord, ha? Again, marami pong Kristiyano, binabago yung anyo gusto ni Kristo. Dito po ako maingat. Yung mga bagay na hindi dapat baguhin, hindi dapat baguhin. Okay? In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Ay, ang ganda-ganda nito. Yun ang kailangan ito minemeditate ng mga husbands eh. Hindi ito sasabihin yung, ay, ang ganda ng message si Pastora. No. Ang bawat word na pinapadala po ng Panginoon sa atin, minemeditate yan. Kasi para sa atin yan. So kung ako ang husband, kung makasalanan pa utak ko, at maraming bagay sa akin, i-meditate ko to, sabi sa salita, no, ng Diyos, kailangan daw mahalin ko ang asawa ko, kahit nakakainis na. Nakakainis na yung ugali.
Mahalin ko daw ang asawa ko. Bakit? He who loves his wife loves himself. The moment parang you hate your wife, parang hindi mo na mahal yung sarili mo. Parang hindi mo na inalagaan ang sarili mo. Are you serious? Husbands. And after all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body. Just us. Ayan na naman. Just us. Gustong-gusto ko yun eh. Just as Christ does the church, for we are the members of His body. Ganito po ka-importante ang church. Ganito po ka-importante ang mga Christians para maalagaan at maihanda ang church. Tayo pong mga Christians, mga sumusunod sa Panginoon na tinatawag na disciples, ang inatasan po at inaasahan lang ng Panginoon para maging good influence po tayo sa ating kapaligiran. And that was Pastora Emerita with her message, We Are the Salt and Light, Part 1. And abangan niyo po yung Part 2 nito next week. Kaya antabayanan niyo po ang The Rock of My Salvation every Sunday, 9 p.m. po dito sa DWIZ 882 kHz. And now sa topic kanina na parang malaking revelation yan sa atin na church talaga, it's not really yung building, it's not just yung pastors natin, yung leaders natin, it's actually us Christians, everyday Christians na tinawag ng Lord na church, and we are called to make a difference sa buhay, hindi lang sa buhay natin but sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. And now Justin, let's discuss no, kasi parang sinabi kanina ni Pastora na holy, yung pagiging holy should be a normal thing for us. Yes. And pwedeng sa mga listeners natin tonight, bagong ano yun eh, parang bagong revelation na, uy, dapat nga normal lang talaga yung pagiging holy. Now the question is, how can we make it normal sa atin bilang Christians? Before I answer yung question, parang they should know din kung ano ba yung meaning ng holy na yun. Yes, please. Parang misconception kasi yung parang pag holy, edi ibig sabihin ba parang may halo ako, meron parang ring sa ulo ko, sinless ba dapat ako, or parang literal na nagsashine yung katawan ko, may wings ako. But that's not the kind of holiness kasi na sinasabi ni Pastora. The kind of holiness na parang hinihingi, or the holiness na dapat normal na nasa atin is yung holiness ng Spirit ni God, na parang aware tayo of what sin is and yung consequences and what we should do. To answer yung question mo na how to make it normal is kailangan natin hingin kay God na, Lord, I need yung Spirit mo, I need yung Spirit of holiness para maging aware ako and also have yung strength to defend myself, to fight off yung spirit ni Satan. Yes, totoo yun, Justin eh. Parang pag tinignan mo talaga, to make something normal, you have to do it every day. Yeah. Na parang you have to spend time in worship, in reading yung Bible, in having yung experience and encounter mo with the Holy Spirit every day, constant, hanggang sa parang baon-baon mo siya everywhere you go, with kahit anong klaseng tao you meet every day, na parang that's how we make it normal eh, na parang constant and consistent exposure dun sa presence ng Lord through worship and of course yung fellowship natin sa church, no? And now pa sabi kanina na yung husbands dapat minamahal yung wife as their own bodies. Now the questions para sa'yo is, paano natin mamahalin yung church as if ito yung sarili nating body? Good evening, Josh. Well, it starts with looking back sa mandate ng Lord eh. Did God mean for us Christians to live in isolation or to live communally and care for one another? Obviously, it's the latter, yung pangalawa. We are communal beings. We were created to interact with one another. Kaya kailangan natin maging attentive sa mga quote na nababasa natin sa Bible, na parang ang daming quotes that people live by nowadays na sobrang individualistic. And what's even sadder is we see Christians sharing this online. Messages like, oh, don't follow the pack. Think of yourself first. Magiging successful ka if you prioritize your own life. Yes. And parang yung ganun klaseng mindset, parang nadadraw away yung mga Christians from that. And pati yung mga Christians, sinishare na nila yung mga quotes na ganun online. And it prevents us from fully understanding kung bakit ba talaga tayo naging communal beings, kung bakit tayo binigyan ng community, ng church, kung bakit ng Lord kinreate ng church. Kasi imagine, why would God create a community of believers if we aren't Christians who are meant to who are meant to feed from one another's strengths and weaknesses, Yes. diba? But unfortunately, ang daming Christians na instead of immersing themselves in church,
Mas primary barkada ba natin yung mga galing sa friends natin sa school, friends natin sa bandmates natin, the people we go to gigs with, or yung mga nami-meet natin sa mga clubs. While there's nothing wrong initially with that, we realize na it's those kinds of communities, parang hindi tayo nag-grow doon. We don't grow spiritually. And that goes against yung mandate ng Lord, na the purpose of Christians is to work together as a community of salt and light. Kasi if you go back to the analogy of salt, parang, di ba, before we find tastes in our food, hindi lang one pinch of salt. Yeah. We have to put a lot of salt. Yes. And ganun din yung logic sa church. That when we work together, when we go through this thing called teamwork, mas malakas yung influence natin. I especially like yung part na sinabi mo na parang sometimes we listen and follow or even give you advice na parang gusto mo sabihin na, wait, God never said that. Na parang hindi talaga sinabi ng Lord yun. And yun po yung maganda when we are a part of this church, na parang we have yung pastors, leaders to guide us and to really enlighten us kung ano yung tama, ano yung mali, and how we can grow deeper and of course parang ma-nurture yung relationship natin with Jesus. Kaya if you want to be a part ng ating church or you want to visit, naghahanap kayo ng community of Christians, gusto po namin kayong i-welcome sa ating church sa number 4 San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Every Sunday po ito, 10 a.m. ang ating main service. And para sa mga youngsters na nakikinig din tonight, We have a youth service every Saturday, 3 p.m. every Saturday po yan. Kaya we hope to have fellowship with you and to grow with you deeper sa Lord. And maganda rin yung term na sinabi mo kanina na sometimes yung mga Christians or even unbelievers na they feel isolated. And tonight, pwedeng ikaw itong tinutukoy namin na you feel isolated, you feel separated. Una sa love ng Lord, pwedeng sa friends mo, pwedeng sa pastor mo, you have no one to turn to and you're feeling hopeless, you're feeling alone and depressed. Gusto sabihin sa'yo ng Lord na there is hope. Itong mga voices na naririnig mo ngayon, this is God using us to be the salt and light, to preserve your life, to bring you out of your darkness, and to renew yung relationship mo with Jesus. And if you want to grab this opportunity for a new start with Jesus, just follow this simple prayer. Simply say, Heavenly Father, I come to you tonight. I admit that I am a sinner. Lord, I feel lonely. I feel isolated. I need you. I believe that you gave your Son to die on the cross for me. I believe that you rose and you are now alive. You have the power to change me. And Lord, I accept you as my Lord and Savior. From tonight forward, I choose to follow you. In Jesus' name I pray. Amen. Congratulations if you follow that simple prayer, because tonight is your parang bagong simula mo with Jesus. Kaya if you want to grow deeper sa relationship mo, sa walk mo with Jesus, I encourage you to visit Pastora Emerita's personal website at onlybecauseofgrace.com. Dito po meron pong free podcast si Pastora called The Daily Peace and Comfort Podcast na pwede niyo pong i-download sa inyong mobile devices for free. And speaking of being the salt and light sa ating community, we have yung ating feeding mission, Joseph Feeding Mission. And dito ngayon si Jam to share with us yung latest updates dito sa JFM. Yes, good evening po sa inyong lahat. And totoo yan, dahil mahal natin ang ating bansa at ang ating mga kababayan, humayo po tayo kahapon at nagpakain po tayo ng ating masarap na macaroni soup sa mahal nating mga kababayan dyan sa Tatalon, Quezon City. And alam nyo po, meron pong isang bata doon na meron siyang, gusto ko lang ikwento, no? Meron siyang hawak na plastic bag. Speaking of salt, may hawak siya na plastic bag na habang kinakain niya yung macaroni soup natin, kada subo niya, subo din siya, binubudburan niya or sinusubo din niya yung salt na hawak niya. So, sabi ko, wag niyang gawin yun kasi masama rin yung sobrang salt, sobrang alat. And sabi niya sa akin, nagulat ako, ang sagot niya sa akin, inuulam ko pa nga to eh, sabi niya sa akin. And nakipagkwentuhan ako sa kanya, sa kanila dun sa mga bata. And sabi nga nila na pag wala silang makain, ginagawa nilang ulam talaga yung salt. And kaya natasana yung taste buds nila dun sa maaalat. And nakakalungkot lang to actually see and witness this. Kasi nakikita ko na to sa TV eh. Pero yung makikita ko talaga na ginagawa niya yun, nakakalungkot siya. Pero kagaya nga ng sabi ni Pastora kanina, 'di ba? Maging salt and light tayo of this world. Kaya
maging good influence tayo sa maraming tao. Kaya praise God kasi naturuan ng JFM team yung mga bata na kumain ng tama, kainin yung gulay dun sa macaroni soup natin. And ang cute pa kasi merong mga bata dun na lumalapit at sasabihin nila, ate hawak-hawak nila yung macaroni. Sasabihin nila, ate kinakain ko yung gulay. Tapos susubo nila yung gulay. Tapos alam mo yung parang nagko-contest sila, ako ate, kinakain ko yung carrots, kakainin niyo yung carrots. And alam niyo po, nakakatuwa kasi yung early stage ng life nila, natutunan nila kumain ng tama, ni-influence natin sila into something good. Yes. Matindi yung influence yun, maganda yung influence na yun. And sa JFM po, we don't just share yung God's Word or yung spiritual food nila. We also care for their health, yung physical food nila. Kaya gusto natin healthy or nutritious yung bawat pinapakain natin. Every hayo po natin, hindi po tayo nagpapakain ng hindi nutritious or healthy or clean. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport. Nakakatuwa lang, no? Kasi parang tinawag tayong maging salt and light. And para po sa mga supporters ng JFM na nakikinig tonight, totoo yun, na para kayo nagiging salt kasi binibigyan nyo ng flavor, literal na flavor, yung life ng mga naabot natin. Kasi pag nagpakain tayo, we're proud, really proud to say na fried chicken, alam mo yung parang not yung everyday food na na-enjoy ng mga pwedeng less fortunate. And nakaka-proud na part po kayo ng ginagawa nito sa JFM. Yes, and sakto po dahil eleksyon, ako naman po nangangampanya po ako sa inyong lahat na makinig, kumbaga maging magkaisa tayo to help our neighbor para maging salt and light and help other people. Para po sa mga nagtatanong, paano ba ako magiging salt and light sa mga kababayan natin na nangangailangan? Ito po yung mga ilang ways to give natin. Pwede po kayong mag-deposit sa ating bank na BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Outreach Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Inc. And ang account number po natin ay 4020182461. Pwede rin po kayo maghulog sa Money Transfer Services, Western Union, LBC. Ang authorized person po natin ay si Gemma Ochoa. Ang address po natin ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines, 1603. And pwede rin po kayong maghulog or mag-send through GCash. Ang number po natin ay 0927-157-1186. Again, it's 0927-157-1186. Or pwede rin po kayong magbigay through credit card or PayPal. Check mo lang po yung website natin, josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org para makita nyo po kung paano po ulit tayo makakapagbigay. And meron din tayong Facebook account sa Joseph Feeding Mission. I-search nyo lang po ang Joseph Feeding Mission on Facebook. And gusto nating i-greet from Barangay Tatalon. Ito yung pinuntahan nyo. Si Raymart, si Josephine, si Lisa, Shelo, Daryl, and Mariel. Good evening po sa inyong lahat. And good news. Tama ba, Pao? Good news po kasi online na website. Yes. Kaya abangan nyo po Newly for refurbished. Yes, newly refurbished, dine-develop natin, i-improve natin, kaya bisitahin nyo po. And aside from our website, we also have yung ating Facebook account din sa The Rock of My Salvation. I-add nyo po ito para po sa mga updates sa ministry natin. And before we end, we'd like to promote yung ating... Yes, yung mga documentaries ng church natin, which is yung 666 is real, Hell is real, Real Signs of the Times, and Heaven is real. And ulitin ko lang therockofmysalvation.org, yung ating website. Nandyan din po yung trailers ng mga documentaries na in-announce natin. Kasi itong mga documentaries po na to for further kaalaman po ng lahat ng nakikinig. Ginagamit natin to hand in hand with yung ating feeding mission. And glory to God kasi ang dami ng taong na-reach. Even yung mga members sa church ngayon, no, parang ang dami nating kasama na na-reach sila. Even si Alain, yung parents mo pa, diba? Yes. Galing kayo, parang bunga kayo nung documentaries. And para po makita nyo po kung ano yung mga tinutukoy namin dito, grab your copy po sa lahat ng leading bookstores nationwide. And gusto nating sabihin po sa lahat ng nakikinig tonight na samahan nyo kami, no? Every time nagpe-pray tayo, we are very excited po marinig yung inyong feedback, yung inyong prayer concerns, kasi for sure po sinasama talaga natin ito sa prayer. Kaya for more info, prayer requests, praise reports, and testimonies, pwede po kayong tumawag. You can contact us at our landline. That's 688-8742. Again, that's 688-8742. Or you can also contact us at our Globe number,
0917-564-9897 or in our smart 0939-782-3001. And coming up next po sa susunod na linggo dito po sa The Rock of My Salvation, yung We Are the Salt and Light Part 2 by Pastora Emerita. Kaya ngayon pa lang, kumbaga i-tweet nyo na, i-share nyo na sa Facebook, i-invite nyo na yung friends nyo para po next week antabayanan nyo yung susunod na part ng message. And ako mismo, I don't know if you guys would agree na parang talagang kanina yung message sulit na sulit na sulit, nakakagising siya. And bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko lang din i-share na tinawag tayong salt, and kailangan nating panatilihin yung saltiness natin. Hindi madali maging salt everyday. Kasi usually, di ba, pag may open wound, pag nilagyan mo ng salt, masakit, mahapde. And itong wounded na world natin, and tayo yung salt, parang mahirap maging salt kasi sometimes feeling natin hindi popular yung belief natin or what we stand for. Pero sabi sa Bible, God called us to be the salt and light dito sa mundo. Kaya if you're feeling alone, gusto namin sabihin sa inyo na you are not alone. Kasama natin si Jesus dito sa journey natin na to. And sama-sama po tayong maging salt and maging light dito sa earth. Now, that's all the time that we have for tonight. My name is Josh. I'm Justin. I'm Elaine. And I'm Jam. And magsama-sama po tayo ulit next Sunday only here on DWIZ 882 kilohertz. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night. You are my rock. You are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign